ano namin, family po namin, doon po siya nakilala na napakabuti po niyang tao. Saka ano po niya, yung kuwela po, joker, siya po yung joker po sa pamilya namin. Saka di lang po yung di lang po yung kaibigan, saka katropa kasama sa grupo namin siya. Hindi kasama na po namin siya sa pamilya. Kapatid na po yung kubinan po namin. Tapos, siya rin po yung yung partner ko sa Marshall. Pag nag-rise po kami, tumutulong po kami sa mga nangangailangan. Kami po yung partner sa Marshall. Tapos si Aling po yung tao na hindi niya po unahin yung sarili niya. Mas unahin niya po yung ibang tao kaysa po sa sarili niya. Masabi ko lang po kaya napakabuti po niya talaga. Wala na po kayo magsasabi. Ang masabi lang po sa kanya, sa iyo yung paradise kaibigan, kapatid, Roma. At wala hindi na po siya pahabol. Inulit po siya kapatid. So, thank you po at pinaglahan nyo rin kami na mga BGR at Black Riders huling gabi ni Pops Ade. Masasabi ko lang kayo ni Pops Ade. Wala akong masabi. I mean, wala akong masabi sa pakisama pagdating sa pakisama. Ako lang parang kasangga niya sa Riders Group. Kahit nung unang Riders namin hanggang sa present niya na Riders. Ako si Pops Bill, tawagin niya. Nagkakilala kami ni Pops Ade nung in-introduce siya sa amin ng isang ka-rider namin na si Pops Mark para isama siya sa biyahe namin sa Marilaki. Sinabihan niya kami na first ride niya nalalayo siya na babiyahe ng ganong kalayo. So, alalayan daw namin. So, nung una, nag-usap kami pero hindi kami ganun ka-close. Parang naaangasan ako kay Ate kasi husky siya magsalita eh. Husky siya magsalita. Tapos, gano'n, chest out, Robin Padilla eh. Pagiging aso sa longgay style niya, napakabait na tao pala. Hindi mo pala pwede talagang husgahan yung isang tao sa paningin lang. Talagang pag nakasama mo siya, wala ka na ibang masasabi sa kanya kundi napakabuting tao, napakabait na kaibigan. Lagi rin kaming magkasama sa mga, sa pag-gym. Puro kami kalokohan sa gym. Actually, marami kami nag-gym. Isang grupo rin kami ng mga riders doon. Kami na lang yung naiwan. Kasi, di kami makaalis. Daming chicks eh. Daming baba. Mas marami yung pahinga namin kaysa sa pagbubuhat namin. Siguro nakita nyo naman sa video kung anong naging development sa katawan niya nung nag-gym siya. Ayan, kasabayan kami nun. Kaso nahinto kami parehas nung nag-pandemic na. Ang problema lang kay Ading, hindi siya nagsasabi ng problema na personal niya. Hindi siya nagsasabi ng mga saloobin niya kung ano yung tulad niya. Hindi namin alam na may sakit siya sa puso pero hinayaan pag-gym bawal pala yun. Hindi namin alam. So ang alam ko lang sa kanya, may hika siya. Kasi pag may naninigarilyo sa amin, luubo siya. Alam mo yung tinitiis niya para lang sa pakisama, kasi ubo-ubo. Siyempre kami na lang yung nahihiya. Lalayo yung naninigarilyo sa amin. Actually, hindi lang naman sa riders, pati sa pamilya na namin. Nanturin niya sa amin, pangalawang pamilya. Parang sabi ko nga magkaiba man kami ng magulang ni Ading, pero parang na kami magkapatid. Ganun na yung turingan namin. Tsaka kahit siguro naman hindi lang sa akin, pati sa inyo, yung mga nakasama ni Bob sa ating, alam niyo naman kung paano naging mabuting tayo sa ating sa inyo. Kung paano makisama. Tama yung sinabi kanina ni Jerwin, mas inuuna niya yung iba, minsan para sa sarili niya. Alam mo yung pag may pera siya, magkatabi lang siya ng konti para sa mga anak niya, pero the rest, itutulong niya yan. Yan. Ito po yung mga riders namin. Yan. Yan, makikita niyo naman po. Binisita rin namin siya na may sakit siya. Yan, yung family namin, family gathering. Siya nga lang yung naiiba sa amin eh, pero kasali siya doon. Lagi siya kasama pag meron kami mga family gathering. Actually, sa dalas namin pagsasama, napapagkamalan na kami mag-jowa.
Ako, kung babae lang si Ading, may anak na kami. Si Bunso, hindi niya nakilala yun. Wala. Hindi niya makikilala. Ako, jowa na ngayon, sigurado. Pero wala eh. Hindi babae si Ading. Alam mo, kakadikit ko nga sa kanya, ang pangos kasi ng ilong ni Ading eh. Ang pogi. Diba sabi ng mga matatanda, pag dikit ka ng dikit sa kasama mo, magiging katulad mo, magiging kamukha mo. Kaso yung kulay lang eh, kulay na lang ang nahawa eh. Yung kapugian, hindi eh. Pagdating sa usapang ilong, wala na, pangipan na kami ng ilong. Ibang klase si Bob Sade. Napaka-palapiro. Kahit nahihirapan na siya, dinadaan niya pa rin sa biro. Ito makwento ko lang po. Yung last dalaw namin sa hospital, talagang ano na siya eh. Dying na siya eh. Alam na niya sa sarili niya. Sinabi niya na nga sa akin, Pops, sabi ko, kamusta yung maging operasyon mo? Sabi niya, death table na ako. Sabi ko, ano ibig sabihin ng death table? Possible doon na ako mawala. Sabi ko, di ba dapat yun yung solusyon sa sakit mo? Bakit yung solusyon, magiging katapusan mo? Hindi ko kinaya yung damdamin ko. Naganap ako ng siyaw. Doon ko nalang binagsak. Pero alam mo yung dinadaan niya pa rin sa biro ang lahat. Si Ading malakas ang loob. Ang pagkakakilala ko sa kanya, isang fighter. Matapang sa buhay, matatag. Kahit nahihirapan na siya. Diba? Kahit ng pandemic, nag-charity kami. Siya lang yung kaisa-isang sa grupo namin naglakas loob pumunta ng Rojas Boulevard para mag-abot tulong sa mga nangangailangan. Sa amin, wala. Kasi alam namin kung gaano kadelikado yan para sa iuwi namin mga virus sa pamilya namin. Pero si Ading, walang alintana sa kanya. Pagdating sa pagtulong sa kapwa, siguro alam din ng mga taga rito yun kung paano siya nagbibigay ng mga support at saka charity sa mga nangangailangan. Yan. Mas doon kami nagkasundo kasi pare-parehas kami na mga hangarin. Naging vice president siya ng grupo namin dahil siya malakas ang loob eh. Hindi siya yung basta yung mahihain lang na dadaan kanya lagi sa kwela. Pero pag kami nagsalita ng problema sa kanya, pinakikinggan niya kami, papatawanin niya kami. Pag nakita niya na talagang medyo mabigat yung nararamdaman namin, dadaan niya sa biro, hanggang sa papagalitan niya na ako. Sabi niya, ito kasi Pops, dapat ganito, dapat ganyan. Tapos i-motivate niya ako. Sabihin niya, Bill, bagyo na yung mga dinadaanan mo, ampun lang yan. Ikaw pa ba? Kayang-kaya mo yan. Kaya yung mga sinasabi niya lagi, siya nagpapalakas ng loob, pero sa kabila ng lahat, siya rin may mga problema rin sa buhay na hindi na niya kanikwento. Mas gusto niya talaga yung masaya lang. Siguro kung buhay pa siya hanggang ngayon, magkasama kami ngayon siguro sa mga racket namin. Siguro, kasama pa rin kami, nakakapunta pa rin kami sa iba't ibang lugar. Kaya lang wala na eh. Ibang biyahe na ngayon yung pinuntahan niya. Yung biyahe papunta sa Salakit. Sabi ko nga sayang eh. Minsan lang ako mga tagpo ng kaibigan na tunay, na talagang pambihira lang yung ganitong tao. Nagkasakit pa, ang kasamang palad na wala pa. Sabi nga nung ibang mga nagko-comment at nagsasabi, bakit hindi na lang yung mga masasamang tao na wala at yung mabuting tao pa? Wala namang permanente sa mundo. Lahat tayo pupunta rin doon. Kaya nga hanggat maaari, dali lang. Hanggat maaari, gaya din na sinasabi ni Ading nun, hanggat nabubuhay pa yung mga mahal nyo sa buhay, pakita nyo na. Pakita nyo na kung gaano nyo kamahal. Kasi naging katwiran nyo rin yan eh. Pakita mo na kung gaano mo minamahal yung pamilya mo, kapwa mo, kaibigan mo. Pakita mo na hanggang nandiyan ka. Ading talagang super napakabait para sa akin. Hindi ko siya kaya tignan sa nakahiga siya ngayon ng tulog. Ang nakahiga ng forever na pikit na. Dati nakikita ko lang siya tulog. Gigisingin ko, Pops, kaya mo pa ba? Ang lakas kasi mag-aya niyan, pero siya yung unang-unang natutulog. Pag di na nakaya. Ang unang nagigising sa akin yan, pag nag-inuman kami, tulog ako, lasing ako. Gigisingin ako niyan, Pops, alis na ako, may deliver pa kami ng ice tube. Napakasipag na tao na yan. Alam mo yung kahit anong trabaho. Kaya yung sa angkas, nag-aangkas siya, nag-deliver ng ice tube. Basta alam niya marangal, alam niya wala siya natatapakang tao sa paghahanap buhay, papasukin niya. Ayaw niya lang ng mga masasamang bagay. Yun lang po yung masasabi ko.
Hindi ko na binasok to, ang dami. So, Pops Ading, alam ko naririnig mo pa kami kahit nandiyan, nakahiga ka dyan. Naririnig mo pa kami. Maraming salamat, Pops, kaibigan, kapatid. Salamat. Gabayan nyo kami lahat dito, mga kaibigan at tropa ko na mga inaiwan mo. Sumama ulit kami lagi sa biyahe namin ha, tulad dati. Yung nabubuhay ka. Kamusta mo na lang kayo ng Pops Loki? Kasamahan din natin na mayapan. So yun lang, gabayan mo kami, lalo na yung pamilya mo, mga anak mo. So yun lang, masyado na ako madaldal. Dahil ko na sinabi. So yun lang po yung masasabi ko, isang napakamabuting tao, pambihirang kaibigan.